Hi guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, merong tanong si Stephanie Joy Luna and Micah Bayer. Ayan, yung tanong ni Steph is, kailangan ba talaga daw magaling mag-English kapag nagtatrabaho as domestic helper dito sa Hong Kong? And ang tanong naman ni Micah Bayer is, yung about sa medical, kung ano yung mga procedure and kung paano daw kung may sira yung ngipin. So, unahin natin yung about sa medical. Ayan. So, yung ngipin guys, ipagawa nyo na sa Pinas kung meron kayong may sira. Kung merong alanganin kayo, ipabunot nyo na. Kung merong may sumasakit dyan, ipabunot mo na. Kasi ang mahal ng ano dito, ng check-up and bunot dito sa Hong Kong. Yung pasta lang is 7 times 7. Yung pasta lang is 4,000. Nakalimutan ko na, oh my god, 10, 20, 30, 40. Kasi sa pera natin is ano siya, 4,000, magpo 4,000. Ayan. Kasi sa pera natin, ano siya, nagpagawa kasi ng pasta yung kaibigan ko and hindi nila sasabihin kung magkano yan. Diba sa atin pag nagpapasta, 1.5 ganyan, or yung akin kasi, diba ngipin to, diba 4 na space, 1, 2, 3, 4, 5, so 5 lahat, kasama yung sa taas. Sa Pinas, kapag halimbawa sa gilid yung gusto mong papastahan, halimbawa eta gilid, ayan, ano siya, 400, and then ang pinakagilid niyan, may gilid pa yan siya, 400, so every faces niya, 400, so yung ngipin natin is may 5 taas and 4 na magkabilaan, ayan, magkagilid-gilid, so 4, and then sa taas. So, sa Pinas, kung ano yung may sira dyan na isa, halimbawa sa gilid lang, so 400 yung singil sa'yo. Ayun yung gagawin. Dito sa Hong Kong, is, titignan nila yung ngipin mo, gagawin nila yung ngipin mo, pagkatapos na ginawa na yung ngipin mo, tsaka na nila ngayon pipresyuhan. Pagkatas na ng pasta, nakadepende kasi sa sira ng ngipin mo kung magkano yung sisingilin nila. So, hindi siya flat rate. Sa pera sa Hong Kong is 650. O sa pera natin, nasa 4,000, magpa 5,000 yun. Isang ngipin lang yun, guys. Kaya, mahirap magpaano dito sa Hong Kong. Meron namang pabunutan or libre na pabunot ng ngipin dito. Pero kailangan alas 12 ng madaling araw is pumila ka na kasi nagka-cut off sila ata alas 4. Ayan. So, maraming mga Pinay na nandoon, pumipila. Pero grabe naman kasi sa Pinas, kahit paano napakamura na ng ano natin, ng dental chuchu natin. Ayan. Kaya yung mga may sira dyan yung ngipin, ipabunot nyo na, and kung may mga papastahan kayo, papastahan nyo na. Sa akin, tiisin ko na lang, hindi naman sumasakit, pero meron siyang, nabasag kasi yung pasta niya. Pinapasta ko kasi to sa medical, and sinira ng medical yung ngipin ko, binutas niya. Tapos parang punyeta talaga yung medical sa Pinas, no? Na may mera talaga. Pinatong lang dun yung pasta, hindi man lang ininit. Kaya, natanggal din siya agad pag uwi ko. Tapos, magkano singil? 500. Binutas pa niya yung ngipin ko na hindi naman dapat sira. Sinabi niya sira. So, binutas niya. Ayan. So, na-stress tuloy ako. Ayan. Pero, hindi siya sumasakit. Antayin ko na lang makauwi ako ng Pinas kasi ang mahal dito. Pabunot naman dito, grabe yung mahal. 2,000 dito. Sa pera natin, 10,000. Ayan. Yung bunot ng ngipin, yung wisdom tooth. So, mahal talaga dito. Magpa-brace ka dito, mahal din. Kaya sila, may pa-promo-promo sila dito yung mga Pilipino. Pero hindi yun secure yung pa-brace nila. Hindi ko lang sure. Iba pa din talaga sa Pinas. Ayan. Kasi mura na. And about sa mga medical, yung may almoranas daw. Pinapatuwad kasi tayo, guys. Pinapatuwad talaga. So, makikita ko may almoranas ka kasi anuhin talaga, ipabuka ka talaga sa'yo yung pisngi ng puwet mo. Kaya, hindi ko lang sure kung nakakapasa yung mga may almoranas. Hindi ko lang talaga sure. Ayan. Pero, mahigpit sila. Baka malusutan nyo naman. Hindi ko lang alam kung merong gamot dyan. Kasi hindi ko na-try yan. Ayan. So, meron kasing iba sa panganganak daw nagka-almoranas. And then, yung iba sa mahilig kumain ng sili. So, about naman doon sa tawag nito sa tanong ni Kimberly na kailangan ba daw talaga magaling mag-English kapag nandito sa Hong Kong. Hindi naman, pero may advantage ka kapag magaling ka mag-English or
kasi ako may advantage ako kaya nakakuha ako ng employer agad kasi nung pag-interview sa akin, smooth yung interview, maano ako sa English, madali lang siyang, yung hindi ako nahihirapan, yung iba kasi paputol-putol and hindi nila kayang i-express yung gusto nilang sabihin and doon nagkakaproblema, lalo pag kayong mga amo dito sa Hong Kong is isang beses lang talaga yan nagsasabi ng instruction and kailangan malaman mo kasi pag hindi mabilis sila magalit guys, kaya kailangan ano mo talaga. And especially meron akong subscriber dito na nag-complain na ngungo daw yung English ng amo niya. Yun yung mahirap talaga, yung ngungo talaga, kasi kahit anong ano mo sa English, kung kahit yung yung agency ko sa Hong Kong, yung may-ari nun, parang ewan ko, napaka ng English niya. Buti na lang yung amo ko hindi ganyan. Yung parang napaka walang walang lakas. Yung, I thought it would be like this. Yung parang ganun. Yung parang ganun, oo nga. Hindi ko nga naiintindihan minsan, kaya hindi ako nagtatanong dun. Sabi, if you have any question about, just message me. Ay, Diyos ko, bahala na, hindi na ako magtatanong, hindi na ako magme-message, kaysa naman ganyan. Okay lang sa message, pero pagkausap mo na, pagngungo, mahirap. Kaya minsan yung iba, hindi nila nagigets yung amo nila, pinapaulit nila, kaya napipikon yung amo. Kasi nga, ngungo nga yung sabi. So, hindi ko lang alam kung paano ma-adjust dyan. Yung amo ko naman na lalaki, may pagkaganyan minsan, iniisip ko nga, ito nagtatrabaho, ganto-ganto yung English. Parang buti na lang yung amo kong babae, napaka-clear ng English niya. And dito, guys, sa Hong Kong, talaga, yung mga amo and yung mga bata, yung pronunciation talaga dapat tama, yung right, ganyan, right, di ba tayo, basta right lang, basta kahit right na sulat o right na ano ba yan na tuo, ano ba yung tuo sa yung kaliwa, yung kanan, ayan. So sa kanila dito, emphasize talaga every letter and kasi minsan nagkakamali ako. Kaya yung pangalan ko, Genevieve, pag sinasabi ng amo ko, Jane, so sabi yung yung alaga ko, why Jen? It's Jen. Parang talaga, ine-emphasize nila. Kaya kailangan sa pagtuturo dito sa bata, kailangan din kayo. Kasi ayaw ng nanay ng perfectionist yung mga amo dito. Yung gusto nila, napakagaling ng bata nila. Na gusto nila yung edukasyon talaga dito, pukpukan. Yung alaga ko, 5 years old pa lang yan, sa math hanggang 100 na addition, kaya niya na, ayan, so ganun siya kagaling, and sa minus, magaling na din siya. Ano pa lang yan, 5 years old, ako hindi pa ako marunong magbilang, hindi pa ako marunong magsulat. Dito napaka-advanced nila, kaya kailangan guys, mas may advantage kapag magaling ka mag-English or mas may advantage talaga para nagkakaintindihan kayo ng amo mo. And then, ayun lang yung maano ko for today. So, if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye.